Sa bansang Pilipinas, ang lindol ay hindi na bago. Mula sa maliliit na pagyanig hanggang sa mapaminsalang pagguho, bahagi ito ng ating araw-araw na realidad. Ngunit may isang banta na patuloy na binabantayan, ang tinatawag na The Big One. Isang malakas na lindol na maaaring yumanig sa Metro Manila at magdulot ng matinding pinsala. Sa presentation na ito, tatalakayin natin kung bakit madalas ang lindol sa bansa, paano tayo maaapektuhan, at higit sa lahat, paano tayo dapat maghanda. Dahil ang kaalaman ay sandata, at ang paghahanda ay buhay. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang pinakamadaling tamaan ng lindol sa buong mundo. Bakit? Dahil tayo ay nasa gitna ng tinatawag na Pacific Ring of Fire. Ito ay isang rehiyon kung saan nagkakaroon ng madalas na paggalaw ng tectonic plates, mga malalaking tipak ng lupa sa ilalim ng mundo. Kapag nagbanggaan o nagkiskisan ang mga plates na ito, nagkakaroon ng lindol. Sa mapa, makikita natin na ang Pilipinas ay napapalibutan ng mga aktibong fault lines at bulkan. Kaya't natural lang na madalas tayong makaranas ng pagyanig. Ang kaalaman sa lokasyon at galaw ng mga plates ay mahalaga, dahil dito natin nauunawaan kung bakit hindi dapat baliwalain ang lindol. A massive chain of these volcanoes. Dense sedimentary rock making up the Pacific seafloor is subducted, transformed into metamorphic rock through pressure and heat, and then recycled as igneous rock through volcanic eruptions. In other words, plate tectonics drives the rock cycle, the constant process of transformation and renewal of the Earth's crust. A constructive or divergent plate margin, two plates move away from each other. This movement forms a gap between plates, which allows magma to seep through and cool to form new geological features such as volcanoes. The Mid-Atlantic Ridge under the Atlantic Ocean is an example of a constructive plate margin. At a destructive or convergent plate margin, two plates move towards each other. This can either cause one plate to go under and the other to be pushed up, or two plates to smash together and push upwards. This process can form majestic fold mountains and deep trenches, and often create powerful earthquakes. This is how the Himalayas in Nepal, home of Earth's highest mountain, Mount Everest, were formed. Bagyo, habagat, lindol, pagsabog ng bulkan, at pati na rin korupsyon. Sunod-sunod ang kalamidad sa Pilipinas, pero bakit nga ba? Una, dahil sa lokasyon ng bansa. Ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire, kaya madalas ang lindol at volcanic eruptions. Nasa typhoon belt din tayo, kaya't mahigit 20 bagyo ang dumadaan taon-taon. Pangalawa, ang epekto ng habagat o southwest monsoon ay nagpapalala ng pagbaha at landslide, lalo na kapag sinabayan ng bagyo. At pangatlo, ang sistemikong problema, korupsyon. Kapag hindi maayos ang pamamahala, mas lalong nagiging mahirap ang pagresponde at pagbangon mula sa sakuna. Ang mga kalamidad ay hindi lang natural. May bahagi rin tayong ginagampanan. Kaya't mahalagang maging mapanuri, maging handa at magkaisa. Ano ang The Big One? Ang The Big One ay isang projected na magnitude 7.2 na lindol na maaaring yumanig sa Metro Manila at mga karatig na probinsya. Hindi ito haka-haka, ito ay batay sa siyentipikong pag-aaral ng West Valley Fault. Ayon sa mga eksperto, daan-daang libong buhay ang maaaring maapektuhan. Posibleng masira ang mga infrastruktura, mawalan ng kuryente, tubig at komunikasyon. Hindi tanong ng kung mangyayari kundi kailan. Kaya't hindi dapat baliwalain. Ang tamang kaalaman ay unang hakbang sa kaligtasan. At ang paghahanda ay responsibilidad nating lahat. Paano maghanda sa lindol? Una, maghanda ng go bag, may lamang tubig, pagkain, flashlight, gamot at mahahalagang dokumento. Pangalawa, alamin ang evacuation routes. Saan ang ligtas na daan palabas ng inyong bahay o komunidad? Pangatlo, mag-practice ng duck, cover, and hold kasama ang pamilya. Ang simpleng drill ay maaaring magligtas ng buhay. Ika-apat, isecure ang mga mabibigat na gamit sa bahay. Ilagay ito sa matibay na lugar para maiwasan ang pagbagsak. At panghuli, makinig sa balita at alerto mula sa 5 Oaks at lokal na pamahalaan.
Ang tamang impormasyon ay gabay sa tamang aksyon. Ang paghahanda ay proteksyon. Hindi ito takot, ito ay pagmamalasakit. Maraming paniniwala tungkol sa lindol ang kumakalat, pero hindi lahat ay totoo. Ngayon, linawin natin. Una, ang sabi ng iba, kapag mainit ang panahon, may lindol. Hindi po ito totoo. Ang lindol ay dulot ng galaw ng tectonic plates, hindi ng temperatura. Pangalawa, safe sa ilalim ng pinto. Sa katotohanan, mas ligtas sa ilalim ng matibay na mesa o sa sulok na walang babagsak. At pangatlo, walang magagawa, bahala na. Mali. May magagawa tayo. Ang paghahanda ay proteksyon. Ang kaalaman ay sandata. Sa panahon ng sakuna, ang tamang impormasyon ang unang hakbang sa kaligtasan. Sa harap ng sakuna, walang iisang bayani. Tayong lahat ay may papel na ginagampanan. Ang kaligtasan ay hindi lang responsibilidad ng gobyerno, ito ay responsibilidad ng bawat isa. Turuan ng pamilya. Ibahagi ang kaalaman sa kaibigan. Makipagtulungan sa komunidad. Dahil sa panahon ng lindol, ang pagkakaisa ang tunay na sandata. Magtulungan. Magkaisa. Maghanda. Ang kaligtasan ay nagsisimula sa tamang impormasyon at lumalakas sa pagkakaisa. Maraming salamat sa inyong oras, pakikinig at pakikiisa. Naway magsilbing gabay ang kaalaman na ito sa panahon ng sakuna. Presentation Eli, Dodong Joram. Voiceover, Dodong Joram. Sources and courtesy, BrainPop, Plate Tectonics, ClickView, What are tectonic plates? Ibahagi ang kaalaman. Ibahagi ang pag-asa. Dahil ang tunay na lakas ay nasa sama-samang pagkilos. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe and follow Dodong Joram Gmoto. Your like, comment, and share means so much to us. Hanggang sa muli, magsama-sama tayong maghanda.